Saksi sa Double B! Alright, nasa linya na natin si Attorney Vic Nunez, Director Traffic Enforcement Group ng MMDA. Attorney, magandang umaga si Joel Suweng. Magandang umaga po. Magandang umaga po Sir Joel and Ma'am Weng at magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Attorney Vic, kahapon, naglabas na kaya ng datos ang MMDA, 866 Weng, kung doon nagkakamali, no? Yung mga violators. Ano Yes. ba to? Purely AI ang nakakuha po nito o meron kasama na po dito yung mga traffic enforcers po natin na nakahuli din po ng mga violators? Actually po, ang pinakahuling tala namin for May 26 is 1,112. That was up to 12 midnight. Yan po, NCAP lang ho yan. No contact apprehension. NCAP lang po ito. Yes, 1,112. And as compared po nung May 19 na record namin sa NCAP ng traffic violation, same day, 3,900 plus. So makikita ho natin na yung binaba nasa 2,800. So nagbawas tayo ng 2,800 na pasaway na motorista, and we're very glad to know na ganun katindi ang epekto ng NCAP. And even po doon sa Commonwealth, nagte-trending, nakita natin disiplinado yung mga Yes. motorista, nakapila. So, parang nga hong himala eh. So, tumusunod naman pala kapag may bantay. Oo. Kaya naman pala. Pero ano, yung sige. NCAP linawin yan. Attorney Vic, yung pong NCAP, ano yan, no? 24 hours ang implementation yan. Walang window hours na sinasabi dyan. At basta sako po ng MMDA sa ngayon, lahat yan ipapatupad 24 hours. Kasi yung iba baka nagsasabi ng, dahil yung iba kasi pag tao, Joel, pag wala na yung enforcer sa lansangan, di 1,000 ang Kaya nga, violation. kaya nga, oo. Ito Yes dito po. hindi pwede, attorney. Yes po, 24/7 ho yan. May 3 shift ho kami na tao sa command center para mag-monitor niyan. And sana po tangkilikin natin at matuwa tayo dahil makikita natin na magbabawas rin yung numero ng mga road crash incidents kasi maingat magmaneho yung lahat. Attorney Vic, may naging epekto ba sa daloy ng traffic? Ano ba? Yung pagsunod ba sa... Sa totoo. Opo. Maluwag ho at konting-konti lang ang na-register namin na nag-violate ng coding. Kasi usually ho, every Monday, dan-dan ho, nare-record namin, tumatago lang sa enforcer. Kapag may enforcer, kakabig sa kaliwa, tututok sa unahan niya. So hindi naman ho talaga na nahuhuli lahat. So with this NCAP, unang-una hong tinamaan dyan yung mga nagva-violate ng coding. So bawas po yung sasakyan na lumalabas, especially from 7 to 10 a.m. So at the very least, gumanda ang daloy ng traffic natin. Tama ho ba? Definitely po, medyo lumuwag. Okay, kasi naman wala na yung mga swerving, bumubuntis sa kale, di ba, Attorney Vic? Yun ang cause ng traffic eh. Tama po yun. At nag-iingat yung lahat, sumusunod sa traffic light. Saka naiwasan na rin yung, di ba po kapag stoplight, lahat Opo. ng motor nasa unahan, nandun sa Yung sa back. pedestrian lane. Oo. Lahat ng pedestrian Kinukubabawan lane yung covered. pedestrian lane Ngayon tsaka wala yung na yellow pong lane. ganon. Oo, totoo yan. Ngayon wala na pong ganon. Wala ho. Kala mo dati karera na lahat nasa unahan. Ang Okay. dami nung kung sakali Oo, sa totoo lang. matitikitan yun, di ba? Pero ang sinasabi nga namin kanina, siguro pa, ano ba nangyari na doon sa ating may huli ka app? At Yun. saka yung ating, ano ba ito, pagka lumabag ka sa batas trapiko, nadali ka ng NCAP, ilang araw bago mo matanggap yung notice. Kasi ang iniiwasan natin dito, Attorney Vic, tsaka naging issue na rin ito. Kaya Patong-patong. sa mga, yung patong-patong na multaweng. Baka Yes, naman sir, magkapatong-patong, Attorney Vic, yung mabulaga na lang po yung violator na ang laki na pala ng kanyang mumultehin. Yes po, next week or in 2 weeks time, may ilalunch ho kaming app. Parang yung may huli ka, medyo may mga restrictions lang. Kasi dati, kahit sino, pwede kang mag-type ng plate number. Oo. So, but now, bawal na ho yan sa data privacy. So, may proseso yan. Kailangan pa namin makipag-coordinate sa DICT, sa data privacy. Kasi kailangan ngayon, yung app na yun, medyo may mga security features na hindi lang sino pwedeng mag-type ng plate number mo at makakuha ng datos. So, yung ilalansyo natin ngayon, mas nakakasiguro tayo na mas may protection at yung registered owner lang talaga ang pwedeng mag-follow up kung ikaw ay may sasakyan at nakapangalan sa'yo. Yun po ang ilalabas natin within a week or two na bagong app
na ilalunch po ng MMDA. Oh, so pag na-launch na yan at gumagana na, di ba, Joel and attorney, maganda doon na at the end of the day, bago ka matulog, mag-check ka na doon sa app kung may Oo, huli ka o yun. hindi, Kaya para nga, kinabukasan magbayad ka or within a week makapagbayad ka, hindi magpapatong-patong Yes. ang multa mo, di ba, attorney? Eto lang, dahil meron na tayong NCAP, camera na tayo, di ba, ang panguhuli. Hindi na manguhuli ang mga traffic enforcer natin. Magbabawas ba tayo ng tauhan sakali, Attorney Vic? Mali po yun. Oo. Magkakaroon pa rin ho tayo ng physical apprehension. Okay. Hindi po ibig sabihin na may NCAP, wala nang pwedeng manghuling physical apprehension ng traffic enforcers. Tandaan ho namin yung CCTVs natin, ilan pa lang, hundreds pa lang. Hindi Opo. pa naman covered lahat. And there are some areas na hindi covered talaga at may mga blind spot. Opo. So, kailangan pa rin talaga ng enforcers. But definitely, mababawasan po yung human intervention. Yun ang ayaw natin kasi sabi nyo nga, it takes two to tango. Maraming nag-offer, maraming tumatanggap. But with NCAP, wala ko kayong masusuhulan. Pero Kahit siguro, sino pa yung nakasakay, yung mga feeling entitled na kung Yes. sino-sino ang mga binabanggit, nag-name drop, totoo yan. hindi na ho nila magagamit yon. At pag na-resibo nila yung summon or notice of violation, pwede ho naman sila magbayad sa mga online payment portals. Marami ho tayong partners. They don't need to go to MMDA pa para magbayad. They can settle it sa mga bayad centers, land bank, sa 7-Eleven or Paymaya. Pwede na ho silang magbayad sa Paymaya and GCash. May mga online partners na ho tayo. So, kahit pa paano convenient pa rin sa mga Ano yun, matic naglalabag. o real time? Pag nagbayad ka, tanggal ka agad yung... Oo, ano mo baka- kasi baka Yes po. natatanggal Naka-online, yan. Okay. nakalink po yan. May sistema ho kami. Naka-real time po yan. Yung apila, Attorney Vic, ilang araw meron ang isang motorista para i-apila kapag natanggap niya ng notice of violation niya. And feeling niya, hindi nararapat yung violation na ipinatong sa kanya. Yes, Ma'am Weng, they could file an online protest. May link ho sila. At pwede ho silang mag-request dun sa MMDA kung talagang nagdududa sila ng clip. Ipadala lang nila yung email ad at papadala ho namin yung short clip para makita nila kung paano sila nagkamali at kung paano sila nag-violate. Para naman maiwasan na nilang ipagpatuloy pa yung contest nila at makita nila mismo Pero kung doon sa notice of violation na pinapadala ninyo, may screenshot po. yun, screenshot. So kita agad yung kotse mo, yung plate number mo, at yung lugar kung Yes. saan ka nag-violate. Yes. But Kasi they can syempre, also request minsan- nung the short clip. May video clip din yan, mga 10 Ayun. seconds. Minsan Kung kasi... gusto talaga nilang makita, Apo. they could request and meron ho kaming file niyan. Gano'n Totoo ka- yan eh. Kasi Weng, ano yun eh, minsan yung violator nagmamaang-maangan pa eh. Oo. Di ba? Pagka nakita niya, uy, mas kotse ko nga yun. Oo. Ako nga yun, di ba? Hindi mo pwede Hindi na din yung plate mapapahiya, number mo mapapahiya na siya at magbabayad na siya ng multa. Totoo yun. Yung bilis po ng desisyon sa apila. Usually within 7 to 15 days, may resolution naman ho yan. Kasi base ho sa namin datos, karamihan nung nag-file at nag-contest ng sa NCAP, kapag nakita ho nila yung video clip nila, Oo. lumedireksyon na ho sa accounting namin at nagsisettle. Nagbabayad na. hindi na kaya ng powers nila kasi konsensya na nila yun, Attorney Vic, no? Yes Oo. Ito lang, Weng, may issue tungkol sa data privacy kasi ang dami ko nagkalat ng mga photo, video ng mga monitor ng screen. Nahuli po sa NCAP sa Facebook. Kita yung mga plaka, paglabag sa data privacy. Kahapon ho kasi, nung nag-start na ang NCAP, marami ho kasing may mga media, may mga kung sino-sino na nawi-witness ho nila kahapon real time kung anong ginagawa ng NCAP namin. So marami yung nag-take ng photos kahapon during the press briefing at pinalabas and mali naman ho yun. Bawal kasi po yun. Bawal ho talaga yun. Dapat nun. Kasi kami ho, kapag even naglalabas kami ng sample sa media, po Blur. yan. Naka-blur. Kasi minsan ginagamit na content katatawanan. Yun Siyempre, yung nag-trending ho kahapon lang yun kinuha and masama ho dun. Ako pa nga po dun yung signatory Pangalan ko pa. So, paalala rin ho sa lahat na huwag gawing content yan kasi we have to respect yung
May privacy ng iba. batas. Lalong-lalo na Oo. ho yung nabigyan kayo ng oportunidad na makapunta sa command center. Mm-mm. Nakita nyo kung paano pinoproseso ng MMDA yung NCAP. Sana naman po, wag nilang ilabas kung may nakita silang nahuli or napicturean doon para maging content ng kanilang social media. Correct. Okay. Ito lang, Weng, kasi ang mahalaga rito mga kapuso, yung dineklara nyo sa rehistro na address Yes. ng inyong sasakyan, yung address po ninyo mga kapuso, dapat talagang accurate yan kasi doon ipapadala po yung Yes, yung totoo notice of yan. violation. Pagka hindi nyo natatanggap yun dahil bogus yung address na binigay nyo, di ba, Weng? Totoo yan. Madadali yung rehistro mo. Once nagrehistro ka, di ka na Hindi makakapagrehistro ka unless magbayad makapagrehistro. ka. Oo. Tama Oo. po. Okay. Actually, Sir Joel, Ma'am Weng, nagkaroon na kami ng pagpupulong with Sec Vigor Mendoza kahapon lamang sa MMDA. Pumunta ko siya sa amin. Kamiting namin siya ni Chairman Artes. Mm-mm. At pinag-usapan namin ho yan. At sabi nila, within 1 week may lalabas ho silang policy regarding nga dyan ho sa pagre-register ng mga second-hand vehicles. Mm. Kasi nauso ho sa ating bansa, di ba, yung open deed of sale sa mga yung mga nag buy and sell ng mga sasakyan. So, definitely kapag mga open deed of sale, yung original owner, hindi niya na alam kung anong nangyari sa sasakyan niya, sa kanya pa rin nakapangalan. So, para maiwasan din ho yan, we really need to focus on that issue na naging lax talaga ho sa pagpaparehistro ng mga second-hand vehicles. Tsaka So, problema yung attorney doon sa nagbenta at hindi naglipat ng pangalan ng sasakyan kasi ang patong ng multa sa'yo. Kasi lalabas sa records ng MMDA, ikaw ang may violation, hindi yung nakabili ng kotse mo. yes po, but the problem is, yung may gumagamit ng kotse, hindi niya ho yan marirehistro hanggat hindi niya sinisettle. Totoo yan. Okay, so ito lang siguro ako ngayon ililibre daw yung yung Skyway pagka sinara na yung EDSA, Weng, no? Siguro doon Part ng Skyway. Part ng Skyway doon sa mga panikan, yung mga entrada ng mga Skyway na yan. Siguro dapat damihan ninyo ang tao doon na Attorney Vic kasi po, kasi magiging makikipag-coordinate din convergence kami sa- area yan, di ba? Yes po. Sa Skyway Group, actually may mga ilang scheduled meetings na kami. Kasi by June po talaga, yung sinasabi niyong ililibre yung Yes. stage 3. Ang stage 3 po, simula dyan sa Buendia hanggang sa UAB exit hanggang Balintawak. So yun pong free during the entire EDSA rebuild. Yan po yung isa sa mga naging mitigations and initiatives ng gobyerno aside from ad-even scheme, yung libreng Skyway, yung magdadagdag po ng 100 buses sa EDSA bus carousel ang DOTR to accommodate yung mga hindi na magdadala ng private vehicles. Pagdagdag ng additional yung mga bagon sa MRT. MRT3. And of course yung continuous daily clearing operations para po maitaboy natin yung mga illegally parked vehicles, illegal vendors sa mga alternative roads and mabuhay lanes na talagang gagamitin ng mga motorista ngayong mahabang EDSA rebuild. Marami pong nalilito dun sa papatupad na odd-even scheme. Tapos tuloy yung color coding na dati na nating ginagawa, Attorney Vic. Paliwanag niyo nga po sa amin, saan magkahiwalay ba yung lugar na pagpapatuparan ng dalawang scheme na yon para mabawasan yung dami ng mga bihikulo po na bumabaybay sa ating mga kalye? Simple lang naman po. Opo. Ang odd-even scheme will be implemented sa entire stretch ng EDSA at wala ko kaming window time. 24 Outside- hours yon. Outside, hindi pa po alam kung 7 to 8, 7 to 10. Maglalabas ho kami ng final po diyan advisory. Okay. Tapos po yung outside EDSA is the number coding yung 1 2 3 4 daily. So pinapagulo lang ho ng iba at ayaw makisama kaya kung ano-anong dahilan, but ika nga kung hindi natin gagawin yan ngayon, kailan po natin sisimulan yung EDSA rebuild wherein mas gugustuhin ho nating isahan na lang na matagal kaysa yung every week ho. Matagal na taon na yun na encounter natin every week, Friday to Monday morning, patsi-patsi sa entire stretch ng EDSA merong
roadworks, lahat naman po na apektuhan yan. Mm. Mas maganda na ho yung isahan na lang and pati rin ho yung tulay, yung Guadalupe, para matapos na ho at maiwasan na natin yung every week may mga roadworks sa EDSA. Okay. Pwedeng tumawid, ano? Sa Tawid EDSA, lang, pag oo. ad-even. During, sa ad-even po, yung may mga short distance na U-turn na wala naman ubang babaybayin at yung magkukross lang ng EDSA, pwede naman ho yun at allowed po yan. Ano po yung short measure? Pag sinabi mong halimbawa, short lang naman. Pwede kang tumawid ng EDSA, short lang naman. May mga Ilang kasing metro yun? U-turn slots na kakanan ka kaagad. Mga 5 to 10 meters po. May iilan lang naman po Okay. yung mga U-turn slots dyan sa EDSA na may kakananan ka kaagad or kakaliwa Bantayan ka. nyo, bantayan nyo, Oo. Attorney Vic, kasi baka kunyari lang yan. O hindi, tatawid lang ako doon. Tapos dumire-diretso na ng EDSA. Kasi halimbawa katulad ng halimbawa sa Makikita attorney. naman ho yan sa CCTV. Ayun sa Oo. NCAP, O halimbawa galing ka ng Nadali siya. GMA, papunta ka ng Centris, doon ka pupunta sa Circle. Mahaba na yon. Hindi na yung tawid lang, Diyan po no? sa QUP, di ba, may U-turn slot dyan sa may Oo. Panay, sa tapat ng MRT. Di ba, pag U-turn slot, kanan ka na kaagad Yes ng Panay. po. Pwede naman ho yun. Ayun, At alright. ilang metro lamang naman ho yun. Yung Mahirap bang- kung nag-U-turn ka, binaybay mo hanggang Lopez Drive or Mother Ignacia, medyo layo na po yun. Yung bang yung bicycle lane? Share na ba yan sa ating mga motorcycle? Pinag-usapan na ho yan kahapon, nakipag-meet na ho kami sa iba't ibang stakeholders. Patuloy pa rin ho yung aming koordinasyon at meeting and pinapakinggan na ho namin lahat ng suwestyon ng lahat ng involved at ng mga stakeholders bago ho kami magkaroon ng final na decision dyan. Grabe yan. Pero We're gusto- actually meeting all the stakeholders Opo. po. Iniisa-isa ho muna ni Chairman Tsaka ano yan siguro? kausapin. Medyo malaki rin, Wing, yung bicycle lane. Kiputa na rin kasi ito lang, itong part ng, ewan ko kung I'm sure familiar si Attorney Vic dito. Ewan ko Oo. lang ikaw, Wing, kung familiar ka. Yung service road papunta po sa, sa may Araneta Avenue, pagka gusto mong pumunta ng Skyway, may service road doon if you're coming from Pantranco. Doon ka sa kanan, Wing. Yes, May yes, bicycle lane doon. May Pero mga yung bollards bicycle pa doon. lane, may bollard pa doon ha. Konkretong bollard. Pinapasok ng pampaserong jeep yun. Well, Yes, oo. Sa QUP po, QUP palabas ng Araneta. Araneta, Sa opo. kanan. Attorney nila Vic, yun. dapat may tao siguro doon. May CCTV po NCAP na tayo din. doon. Oh, yan. May CCTV po doon at kitang-kita po yung mga pumapasok doon. Ay, salamat naman kung gano'n. Ano? Sir Joel. Oo, nakakasuya kasi dadaanan ko madalas yun at nakikita ko yung paglabag, kaliwat kanan ng mga jeepney tsaka UV Express dyan. Pati linawin po mga e-jeeps dumadaan din ho doon. Linawin Yun lang nga, natin, oo. Attorney Vic, yung odd-even scheme, ipapatupad yan. Starting June 16, 1 month dry run, wala pang Yes po. ticket. Wala hong ticket at Okay. we will just notify, paparahin para naman ma-familiarize na yung tao. Tsaka, Yes. napaka-importante ho nung odd-even scheme kasi during the entire EDSA rebuild, 40% ho ang mababawas. Kasi kung hindi natin gagawin yan, wala rin nung mangyayari Carmageddon ho the entire day sa EDSA at hindi ho gagalaw yung buong EDSA Totoo niyan. yan. Okay, Attorney Vic, salamat sa oras mo. Sir, Mag-ingat thank ka. you. Thank you, ha. Maraming salamat po at magandang umaga. Good morning, Si sir. Attorney Vic Nunez, Director, Traffic Enforcement Group, MMDA.